Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Sige, mag-pray ta. Heavenly Father, salamat kaayo sa pagpukaw na po sa mo. Thank you for this time na ma-worship ka na mo, ma-honor ka na mo with all of our hearts and our bodies. Father, we lift up to you kining continuation sa Galatians 6 that you will speak to us, give us revelation of your word, of your way, Holy Spirit. Anoint me, guide me as I share your word in Jesus' name. Amen. So yesterday we end in Galatians 6 verse 4 and we'll continue dito sa verse 4. Ano siya? But each one must examine his own work. So, ang giingon diri, ang work daw nato ang atong examine, dili ang atong knowledge sa Bible. Kay wala di lain pinaka-knowledgeable sa Bible ang yawa jud, memorize na niyang Bible ang yawa. So, kung knowledgeable kay ka, no, dili na measurement, no, na spiritual ka. Kay ang spiritual na untang yawa kay knowledgeable man sa Bible, tama? Yeah. So dili yun na nimo ingnon ang sa katao nga spiritual na siya kung memorize niya tanan ng Bible. Mas unsa pa na siya ka graduate pa ka diha og doctorate pa ka diha og theology unsa pa nang imong nahuman, dili na siya measurement sa imong spirituality. Ang iyang gingon diri, examine ang imong work niya na siya diri sa Galatians 6 verse 4. But each one must examine his own work. But each one must examine his own work. And yesterday na-share nato na nga ang atong work sa atong body ang importante, dili katong knowledge. No, how you use your hands, your mouth, no, how you use your body mo na ang importante. Like for example, knowledgeable lagi ka sa Bible, pero pag assess nimo sa imong work, sa imong baba, dili mao kay magsigira panglibak, magsigira kag pamalikas. So kumusta man ang work sa imong kamot? No? Ang work sa tong body ba mo daw na imong i-assess, dili katong work dili nimo i-assess imong sarili with your knowledge. There's no one nga pinakamaayo sa Bible kundi lang yawa jud. And it proves nothing yun na sa atong spirituality ang atong knowledge sa Bible, but it prove as something kung resulta sa imong work. Okay, nasabtan ninyo. So, mao na nga na kailangan nato nga mag-bear with other weakness. Tabangan nato katong mga people, especially mga brethren nato nga mga na-fall ba, nakasala. Diya jud nimo ma-prove nga spiritual ka kung kaya po nimo sila tabangan, tama? Which is na-share nato kagahapon. Kung na may mga brethren nato nga na-fall, tabangan nimo kung gusto niya magpatabang. Pero kung dili po siya gusto magpatabang, wala kay mahimo. Kay di man mamugos ang Ginoo. Kinsa pud ta mamugos sa isa ka tawo kung dili jud siya gusto magbago. But at least natabangan nimo. I-pray nimo siya, istorya nimo, encourage nimo, gitabangan nimo nga ma-feed gyapon siya, padadaan nimo og mga link kung dili mo simba. Kung dili gyapon siya, wala tay mahimo. Nakuha na to. So, kana diha ma-prove na spiritual ka. Pero kumayo lang ka sa Bible, wa kay pakialam pud sa mga kauban nato nga na-fall, then it proves nothing. You are nothing. Yan siya diha. You are ginailad ra ni imong sarili. Yan siya diha. You're deceiving yourself. So kana diha nato mailan pod nga ang fruit ba sa Holy Spirit nga manifest sa tong kinabuhi. Kay kung ang fruit sa Holy Spirit ang nag-manifest sa tong kinabuhi, na jud ang love. Malab nato ang mga people
nga unlovable, na disciple nga gintrust sa imuha, no nga tan-aw nimo unlovable pero malab na nimo. Ga manifest ang fruit of Holy Spirit. Pero kung mabound ka sa imong anger, which is mao na to atong gi-discuss sa Galatians 5:19 to 21, no, opposite na siya sa fruit sa Holy Spirit. So kana dili jud ka magpakaron ingnon pod nga mas hawd ka sa ilaha, magdili pod ka sa kasama sa akong giingon sa verse 3 kagahapon, no, nga maski dili pod kita na full, dapat no dapat dili ka magpakaron ingnon pod nga maayo kay ka, no. Even if we don't fall like our brothers and sisters have fallen, no, it prove us nothing. No, maski moingon ka nga dili man ko kwan, dili man ko parehas ana nila nga dili ra kay matintal. No, it proves nothing, no, sa toa. Ang moingon ka nga something ka, no, it prove us nothing. Kay kita tanan fleshly man pod. Naapata sa ato ang karnal ba, naata sa to ang lawas. Mao na nga gina-instructan ta sa Ginoo nga i-crucify nato tong flesh, no. And and there's no use, no, mag-glorying that we are better than him, no. Dili yuta magpakaroning nun nga mas maayo ta sa ilaha, because both of us also, he is in the flesh. Ang atong mga friend nga na fall, o brethren nato nga na fall, they're in the flesh, naabot ka sa flesh. Wapo ka kabalo kung ikaw nang luod ka or nahutdag pasensya, na disqualify pod ka, and ikaw pod wala gitanggal ni Lord ang grasya niya diya sa imuha, ngano man start na pod kag live in the flesh. Mo na kailangan jud nimo bantayan nimo ang sarili, and don't pretend to be something, because we are nothing kung ga-pretend lang jud ka nga wala pod ka nakasala, wala pod ka na fall. Kay ngano man ibutang sa imong sarili always, sama sa akong gingon sa inyo kagapon, mag-humble down. Lord, kung wala imong grasya, wala jud pud ko karon. Kana lang always inimo ibutang, ay dili ka magpakaron ingnon nga maayo ka. Walay maayo dinhi, puro ra ni grasya sa Ginoo. Gigrasyahan ra jud ta sa Ginoo. Kay maski unsaon natong paningkamot, di jud ta kausab sa tong kaugalingon. Naa jud na sa sulod ang ato ang last. Okay? So yang gingon diri sa verse 5, let us continue. For each one will bear his own load. Kanya-kanya di ay ta, gipanghatagan po tag load. Kanya-kanya di ay ta, naapod tayo mga kaugalingon nga mga bitbit. Then kung sa man nga load nga naa sa tuwa, gingon diri sa Matthew 11:29 to 30, for my yoke, take my yoke upon you. Matthew 11:29 to 30, yang gingon diha, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Unsa man nga load, unsa man nga yoke nga dapat nimo kargahon, kay kita gihatagan matag kanya-kanya og load nato. Mao na ang cross. Kailangan nimo matay ka sa imong kaugalingon. You die to yourself. Mao di ay na ang imong bitbit permanente. Ayaw nimo i-allow, no, nga kuan ba nga motokar ang imong flesh, dying ba? Die to self, die to your will. Kana di ay dapat ang imong load permanente. Kung kana nga load imong bitbiton permanente, nga dying to yourself, Lord, not my will. Kay kung ako ra ni Lord, ako ning giluok ning tawhanan ni. Di ba mga ikaingon ana ka? Kana ganing balik-balik nang iyang problema, kana nalanggod ka ng bag-o lang ni mong storya, paghawa sa inyong balay, ni balik na sad. Mga ana gani. So unsa may dapat ni mga load bitbit permanente, dying to self. Kanang you die to your will ba? Kung ako ni, wala, naurot na yun akong pasensya. But I die to my will. Mahotdan yung pasensya sa imo. So, I die. Kana di ay ang bitbit ni mo permanente. Because if you carry that cross daily, dying sa imong self, mo humble down ka, ang may tabuan na, you can love those people nga unlovable.
So, nga na, carry your own load. Nga na si Paul din eh. Oh. So, unsa man ni nga load, ang nga ginahatag sa tuwa, nga gi-remind sa tuwa, ang atong own cross, dying to our own will. Amen? Diya, kung nana ka ana, you can be gentle, maging easy na ka-gracious sa one another, no? Especially to those who have fallen. Katong mga kauban nato, mga disciple, nga pabadlong pod sa inyo. Ha? So, kana ba? No, kana di ang sikreto. No? Mas dali na lang kay sila i-lift up, nga naman, patay naman buka. Dili na ako will, Lord, but di mo anang will. Ikaw, murag tamaron kay ka mo follow up, pero Lord, dili yun din mo ni will. Nga magtinamad ko, but ako anang ni, kay gusto sa ako ang lawas. Dili na ni siya tagbuon, dili na ni siya paluapon, pero ang gusto man ni mo, Lord, ang matuman. So, makita ni mo, maka-follow up ka, nga naman, ang gusto si mong lawas magpaulay man. Oh. Ang gusto si mong lawas mo kaonra. Yang gusto sa Ginoo kay tabangan man nimo tong mga brethren nimo nga nga fall. Naga problema. Oh. So kana di ay once nga na kay dying sa imong will, naga-carry ka sa imong cross daily, mas dagan kay kag matabangan nga tao. No, kay kung kita ang pabuton lang, ay lami ra jud kay magsuroy-suroy ra pod no, og maglaglaag ra og magpabukid, magpadagat, magpamol, magbiyahe ra og maghigda-higda sa kwarto, moro na ang gusto sa tong lawas. Yang gusto sa Ginoo kay tabangan man nimo tong mga na-fall. Gusto man sa Ginoo follow up ka sa imong life groupan. Gusto sa Ginoo nga mahimo kang kahayag. Oh. So, wala jud kay mahimo, you die. Ayaw patuyang sa imong lawas. Oh. And dako kayo nga tabang ka na nga fasting. No? Nga you die to yourself para makahimo ka sa will sa Ginoo. Each one was bear his own load. And my load is the cross. Amen? Matthew 16:24, niya na siya diha. Then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, niya na siya diha sa Matthew 16:24. If anyone wishes to come after me, he must deny himself. Deny jud nimo imong sarili. I-deny nimo ang gusto sa imong lawas. I-deny nimo imong will. He must deny himself, take up his cross, and follow me. So, igsoon, di ba akong gingon kaganiya sa previous verse sa Matthew 11:19 to 20, 29 to 30 na my yoke is easy, my burden is light. Kabalo ba mo? Kung bitbit nimo permanente ang dying to self, bitbit nimo permanente imong load, ang cross, tanawon nimo, kung dili ka na imong bitbit, gikambyoan nimo og load of criticism. Okay? Ikaw, kusog kay ka manglibak, magsige ra kag himantay sa mga kauban nato simbahan, maski magsige ra kag tanaw na lang sa mga mali sa uban. So makita nimo bugat kay na nga bitbiton nimo nga wala man nag-ingon ang Ginoo nga ang imo ang bitbiton is ang mga chismis. Oh. Wala ka kung ang bitbit nimo permanente, magsige ra kag tanaw mali niya ni. Tapos nakita na pod nimo ang isa nimo ka brethren na mali man pud to niya pod. Tapos samot na gitakda na po din imong asawa, tapos imong mga kauban, otro pod nga na-receive ka na nila nga mga load nga gibit-bit nimo. Tapos karon na kambyoan na pod na nabutangan, nadungagan pa another load nga bugat, offense. Oh. So, nana kay critical nga spirito, na pa kay offense nga spirito, duha na, bugat na, offense. Sunod, di ka makapasaylo. Nagpatong-patong na ang load sa imo ang kinabuhi. Nga ang dapat unta nga i-load ra nimo is ang load sa cross. Kana dapat ang ikuha nimo kay ngano man, my yoke is easy, my burden is light. Makuan lang ka ng magaan ang imong kinabuhi kung you die to your self-will. You humble down. Ang will sa Ginoo ang matuman. So, unsa man ang will sa Ginoo? Mag-forgive. Oh, tabangan katong mga na-fall. Ampo nimo katong mga naka-offense sa imo
then light kayo imo ang kinabuhi. Pero kambyoan na nimo og laing load. Load of bitterness, load of offense, loads of criticism, load of unforgiveness, load of pride. Abugat kayo imong dala, magtingala ka, di nakakatikang, di nakagusto mo simba, di nakagusto mo attend og meeting, di nakagusto mo appeal sa morning devotional, dili nakagusto tanan. Ngano man, bugat naman. Nga wala man kay dapat bitbiton, cross raman unta kanang dying sa imong will. Mag-humble down ka. So diha na to may bawaan kung unsa nga load imong karga karon. Kung puno na kag kalagot, magtingala ka, di na jud ta ka makita ang simbahan. Oh. Kung puno na kag offense, puno na kag criticism, puro lang mali tanan ang imong nabantayan, magtingala ka, mali nga yugo ang imong nakarga. Oh. Imagine mo bugat gud kay na sila. Oh. Tapos ang cross raman unta ang ato ang kwan, dying to self, mag-humble down ka, i-reflect nimo imong sarili, i-assess nimo imong sarili. Then diha jud na magkuan, no, maggaan ang imong kinabuhi. Magtingala ka. Kung na kay nakaaway sa church, magtingala ka, i-bless nimo, i-forgive nimo. Gaan nimo ang kinabuhi. Oh, ngano pa dugay-dugayon pa man nimo? Oh, ispila nakakatuig ba nga magsigig pang luod. O nya, magkuan jud ka ana, mabugatan kasi imong kinabuhi kung mao na imong batasan nga ang load raman nga ginaingon sa tuwa is you carry your cross daily. Mo humble down ka every day. Magtingala pod mo, wala mo'y breakthrough. Ano man? Kung saan pag-breakthrough sa imo, di man nimo tanggalon ang mga load nimo sa imong kinabuhi. So, magtingala mo, bugat ang kinabuhi, sunod-sunod na tanan. Oh. Ngano man, ang cross ragani, no, ang kailangan nimo i-load. Kung kamo nga mga mag-asawa, kanadyo to nung ispinaninti sa imo, kung nagmugot na ang asawa, nagmugot na ang bana, wala na, magtingala ka na, oh, iya-iyag layas, iya-iyag hawa sa balay. Hawa sa balay. Oh. Unsa man? Tapos mangayo pamasahe sa bana para muuli. Unsa? Les layas pa kasi yung balay. Ipaproblema pa na imong bana, bis nga palit na ninyong sudan ng imong pamasahe. Tungod sa pride ba? Oh. Naba mo diha? Mao na nga inyo ang paminahon nga carry your load. Each one has its own load. Pero ang load dapat nimo, dapat dili siya heavy. Amen? Oh, dili siya heavy. Dili katong mga bitterness imo ang kwan. Gambol down ka, dali ra kayo na. Mahapsay dayon ng balay. Oh, di ba Pastor Alex and Pastor Yen? Hapsay. Oh, di na pabuntagan. No? Cross, imong cross ang dadon ka dadlaw. Dying to self. Ay, mugimaw na ang tago ba? Musuko na jud kay ka, pero, Lord, oh, ako na ni, surrender ako asawa sa imo, ha? Kung dili jud siya mag-humble down, Lord. Ako na mo humble down po, Lord. Sorry kaayo. Kung dili gyapon siya mag-humble down, ikaw na ibala siya. Kaya may ikaw na ibala siya. Naku, delikado na. Dili mo humble down na. Oh. Mas malighten ang imong burden kung humble down ka always. Makere nimo ang cross sa Ginoo. Amen? Then karon nagtudlo man to si Paul about the gatudlo man si Paul nga kailangan nato no nga tabangan ang ato ang mga brethren nga nga problema. Then niadto siya diri sa verse 6. Sayang gingon sa verse 6, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. So, kini gi-ship ni Paul ang iyang teaching, basahon niyo ni, ang iyang teaching sa mga naga-preach daw sa word. Oh. So, gi-address niya ni sa mga Galatians nga the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. So ang iyang ginakuha ng dire nga dili ninyo pasagdan katong mga naga-preach og word sa inyo ha. Niana si Paul sa mga taga Galatians. Nga kining mga nagatudlo sa pulong sa Ginoo, kailangan sila makadawat pod gikan sa inyo og mga good things.
pwede material things, financial, food, kana ang gusto na ipaabot ni Paul sa ilaha nga ayaw ninyo pasagdi kining mga nagatudlo sa inyo og pulong niya na si Paul. So mo ni nga exhortation ni Paul regarding ni sa mga financial burden of those who exhort the gospel or the word of God. Now, kay kung tanawon ninyo in verse 2, di ba yang gingon diha nga bear one another's burden para ma-fulfill ninyo ang law ni Christ, which is ang fulfillment sa law ni Christ is ilab ninyo appeal katong mga naga-preach sa inyo ha og pulong sa Ginoo niya na si Paul. Sabtan ba ninyo? So, bear one another's burden. Tabangan po ninyo ang mga naga-preach sa inyo pulong sa Ginoo niya na si Paul sa mga Galatians niya na siya. So, mo na siya no nga kung love jud nimo si Christ as Christ loves us, no? Di bit niya ang ato ang mga burden tanan-tanan, no? Ang burden nato sa sin, tungod sa sin. Kita pod kung love jud nimo ang Ginoo, makeri po dapat nimo ang burden sa uban. Especially dire in the context pod sa verse 6 nga tabangan daw nato katong mga naga-preach pod sa pulong sa Ginoo na siya. Kay for example, na siya dire sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 basahon nato. 1 Timothy chapter 5 verse 17 na siya. The elders who rule well are to be considered worthy of double honor. Yan na siya diha. Especially those who work hard preaching and teaching. Ang mga elders daw sa church who rule well, the elders who rule well are to be considered worthy of double honor. Especially those who work hard. Kato daw na ning kamot pod og share sa inyo og pulong og even katong mga napod sa uban, no, sa mga churches nga naga-share og pulong sa Ginoo, kailangan di ay na ninyong i-double nga honor sa ilaha. Mao man ang instruction ni Paul. No, so there is a verse 1 Timothy chapter 5 verse 18. For the scripture says, you shall not muzzle the ox while he is threshing, and the laborer is worthy of his wages. So, kini nga scripture, di ba? Kung ang baka magdaro siya para tamnanan og mais, dili na nimo siya pwede nga busalan kana ganing tabunan ng iyang baba para dili makakaon. So unsa tong iyang gitrabaho dapat makakaon pud siya mo na pasabot ani diri sa 1 Timothy. No. So mao po'y giingon niya din sa 1 Corinthians 9 verse 14. So also the Lord directed. O kinsang nag-direct ani? The Lord directed. Kinsang nag-direct ani? Ang Ginoo. Nga na siya diya. So the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Nga na siya diya. So kato daw mga pastors nga naga-preach sa pulong sa Ginoo sa gospel, they can get their living sa gospel, sa tithe, sa offering. Pwede sila makuha sa ilang pangkaon, pangtulib para makapadayon o pag-share sa gospel. Mao ni ang direction sa Ginoo. Kay mo mayang Ginoo. So also the Lord directed. Kinsay nag-direct ani? Ang Ginoo mismo ang nag-ingon. Nga kamo nga namastor sa simbahan, kamo ang nag-preach, you can get your living diha sa inyo ang tithes and offering. Pero sa mo nang wala pud namo ni gikuha kini nga privilege, no, nga tanan na lang namo panglaag, tanan na lang namo nga kinabuhi, tanan na lang pang aircon sa balay, tanan na lang namo nga gastuson, gakwaon namo sa tithes and offering man, gibless man pud bi ni Lord. Yes, na may mga allowances, pero dili jud giingon diha no nga you can get your luxury living.
Dili nimo kuhaon diha pamalit na ako Land Cruiser, dili na ako kuhaon diha sa tight sinupiring pamalit na ako giyate, dili na pud na ako kuhaon diha sa tight sinupiring. Ang ako ang luxurious nga life, living ra man ang iyang giingon. Now which is si Paul wala po niya nagikuha pero naay right ang mga naga-preach sa gospel sa word nga mukuha sa ilang panginabuhi diha sa tight sinupiring kay nagdirect man si God. Si Lord man mismo ang nagdirect ana. Sama pud ni Paul, wala pud ni niya gi-claim kini nga mga rights nga pwede di ay ka mukuha or mukuha og pang kinabuhi nimo kanang mabuhi kay ka pagkaon ninyo diha sa imuhang tithes and offering. So niya na si Paul dire wala ni nigigrab ni Paul niya na siya diha. 1 Corinthians 9:15 niya na si Paul, but I have not, niya na siya, but I have used none of these things, niya na si Paul. Wala na ako ni gigrab. Ngano man, gibless man po si Paul sa negosyo nga tent making. Katong iyang kwarta nga naipon niya paghimog tent making, mo po na iyang gigamit. Katong halin sa ilang lote, mo po iyang gigamit. Oh. So naara na sa imo akong i-grab nimo kini nga privilege unta sa isa ka naga-preach sa gospel. Oh. Pero ang uban lagi, imbis nga living lang, luxurious living naman, living raman unta ang giingon. Kanang makapalit kag bugas, makapalit po kag sudan, pamasahe pud ka, mga yan agad, nga makaadto pud ka sa life group, unsa ba nang imuang adto pud palit po ka og sa nina nimo pangwali, ana unta. Pero dili naman. Kay makapalit naman og pwede ra gud unta mo palit og kwan, mo palit og multicab si pastor o kwan kay di man. Kay ang ilahang giingon. Kay ang giingon man kay anak gud ka sa Ginoo. Oh, kaya no. Ang uban, nganong mo gamit man kog Honda? Ana, na isa ka pastor ba ana? Nangutana sila, nganong mga limousine, mga limousine imong mga gamit? Ano siya? Anak ko sa Ginoo, pagamito ko niya gunda. Anak siya bang? To kuya wara ba? Ni asa ni karon sa verse, asa ni karon sa verse nga luxurious living ang imuhang paggamitan ana nga kwarta. So ingon na careful ta kay manubag gyud ta sa Ginoo. No. Yun na po yan. Oh, so kay kuan na depende ra yun na kung na inihatag sa imo gamita. Oh. Pero kung kuaon na nimo diya sa tight sinopering pamalit nimo limousine, musukway yun na siya diya sa kuan sa gingon sa Bible. Wala niya gingon diya get their luxurious living. Wala niya gingon diya. So kami po pasalamat pud mi kay Lord no kay naapoy mga family businesses, even kaning mga naipon-ipon po namo before no nga gi-bless jud po mi ni Lord and even ingon na nga wala po namo ni gikuha kini nga privilege tanan sa church. No. Grabe jud ka faithful si Lord. Ma-amaze jud ka ba mag-overflow gyapon gatanaw ra man gud ang Ginoo sa imong heart. Makita nimo tagan ka ni nagkalit lang ang transaction ya na busy ka og share dire, na busy ka og prepare sa word dinhi. Pero ang Ginoo magtubod ra jud na siya. Ma-amaze jud ko. No, ma-amaze ka sa Ginoo. Ma-amaze ka sa Ginoo. Grabe jud mo reward si Lord. Grabe jud siya mo provide si Lord. Dili mo matugkad ba? No? So, kana lang siya, no? So, but I have not used one of these things na siya diya. And I'm not writing these things so that it will be done. So in my case, for it would be better for me to die than have any make boast an empty one nga na siya. Wala jud na ako ni gigamit ang opportunity nga kwaon na ako tanan ang ako ang pang-living sa tithes and offering. In verse 19, 1 Corinthians 9:11. 1 Corinthians 9:11 yan na siya diya. If we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? Yan na si Paul. Naajud mi right nga mo reap og material things sa inyo kay ngano man ni tanom man mig spiritual things sa inyo ni tanom man mig pulong sa Ginoo sa inyo so naajud mi right unta nga mo get
og material things sa inyo ha. Na siya diha. So, kini pod mo na ang pasabot jud niya no nga kaning mga kwan mo na ang iyang point din ni sa Galatians 6 verse 6 nga na siya, the one who has taught you na siya diha, the one who has taught you the word na siya diha, nga kailangan jud sila makagain og material things po sa inyo ha. Tama? Sa 1 Corinthians 9:11. So, mo na nga tabangan po ninyo, especially kanang mga kwan, makita ninyo nga mga pastors po nga maragalisod po silang kinabuhi. Nya grabe sila ka faithful ka share, no? Ako makakita ko usay ka ng mga pastors, ma-meet na ako. Tapos kita nimo ba nga galisod jud sila, pero grabe sila ka faithful. No, kanang mga i-kuan jud nimo kanang i-honor pud nimo sila maski unsa ra gud pagkaon, unsa may mga kulang pud nila nga pwede nimo itabang, mga gamit, sanina, mga nagod, at least maka-help man pud ka sa ilaha ba nga kay mao man pud ang giingon gud sa kwan, gatanaw na ang Ginoo sa imong ginahimo anang mga servant niya, kay tubig lang gani daw imong ihatag, double imong blessing. Unsa na lang ka kung naghatag pa kag more than water. Nako anato. Dili ninyo kawadaan mo tabang. Dili ninyo especially kanang mga servants or mga ang ministry nila is to share the word. Tama? So the one who has taught the word is to share all good things. Bantayan ninyo ha. Intawon ang inyo ang i-share sa inyo ang pastor, good rapod. Ang problema po sa inyo usahay, mag-honor mo sa amo og birthday. Ang problema, makadungog pa may magaway-away mo sa amot-amot. Unsa? Imbis nga good lang unta ang inyo apog i-honor, once a year na lang gani mo mag-honor og pastor nga nabisi po og share sa inyo og word. Pag abot madunggan pag human sa birthday, pas, ministry mi ani bike, wa pa may naghuman aning imong birthday ba? Imbis nalipay na lang unta ka, gibalita pa sa imo nga pag-honor sa imo, nag-away daw tungod anang birthday. Uy, ayaw na lang mo honor sa amo abi, kay good things man ang giingon din nga mo share mo good. Material things pod. Dili nga. Gipaamot man kun na mag 250 pastor, pila to 250. Nagreklamo pa sa 250. Gani ko. Grabe jud ning mga tawanan wa jud ka sabot ba. Nga ikaw dapat mag-honor kay bless man ka ni Lord, di man na kawat-an nimo. Naman na sa Bible. Di man na nimo kawatan mawatan kag 250. Balik man na ni Lord og kadaghan kung tama lang imong heart. Gi-honor lagi ninyo yung pastor. Gipa-problema po ninyo yung pastor mag-minister na po nang luod. Bawi ra. Kaluoy ni pastor. Gi-honor ka isa, pero sa katuig na po niya ipaproblema anang mga tao nga kuan. Uy, dagan-dagan ba yan sila pastor? Isa ka pundok ba yan sila ng luod? Wa na gani ni apil sa imong birthday no. Ana na po nang uban na. Namsaon na lang nato ni ron. So dili pod mo ana mo hatag sa inyong pastor. Amen. Kabalo mo igsoon, wala mi ga-demand sa inyo ha. Na may point out sa amo kung asa mi nag-demand og regalo ninyo. Na may be kung kana sa mi nag-demand sa inyo nga dire akong gusto mag-birthday. Mangutana gani mi sa yung plano dire rata sa balay. Gusto man jud ninyo dako-dako. Di alangan pugganta mo, pero ang ako unta mo nga ra mga ana, malipay na ko ana. Pero kung tama inyong heart, mo honor mo at least once a year naman, ayaw na po mo padungog sa amo nag-away mo. Tungod lang anang amot-amot ninyo. Amen? Nagklaro na ba ta? Honor ninyo o good ang inyo ang mga pastor nga nabisi og share sa inyo ang word. Amen ba? Mamay gingon sa Galatians 6 verse 6. Bisa-basa sa Bisaya daw na. Ang gitudloan sa pulong sa Dios angay mo tabang ug muhatag
sa nagtudlo kaniya. Oh, bisayaw na nimo ang Galatians 6 verse 6. Oh, ang gitudloan daw sa pulong sa Dios, ikaw nga gitudloan sa pulong sa Dios, angay pod ka mohatag. Pero ang problema pod sa uban, gigamit ni nga verse para makakuha og daghang kwarta sa mga membro. Mao na po ni problema na po sa ubang pastor. Kay na may bersikulo, mo na sila naalagi bersikulo pero dili na nimo pwede ipugos sa mga tao. Klaro na ko ni. Kay nga naman naalagi verse nga kailangan ka i-honor. Pero dili ka pwede mamugos og tao nga ang amot na to sa sakyanan ni pastor, ingon ani, 20,000 kada adlaw. Bahala na ka maligya kag bulpin diha, bahala na ka mamaligya biko diha, basta 20,000 lang kada bulan nimo. Dili na ingon ana. Kay giingon din sa Bible, kaluoy balaya si pastor na maktas niya ikaw kita tanan. Mao na gihimo sa mga tunguna. Sa bagay, cheerful man pud akong paghatag, nagampo ba ko sa Ginoo Lord. Gusto jud ko mo honor sa akong pastor. Dako nga amount Lord, hatagi ko ani ibundak ni sa kuha, kung ihatag nimo ni Lord, ako ni ihatag tanan. Hatag na ako tanan pag abot. Tama akong heart paghatag. Ang uban naglisod na gani sila kuan, palit og bugas. O nya pa-pledge pa nilag 3,000 kada bulan. Puwerte ay nga backslide kadaghanan nang hawa simbahan nganuman. Ikaw daw palit na lang ganig bugas maglisod pa. O nya 3,000 pa ang gi-pledge niya. Wala impas. So, ayaw po ninyo ni gamiton kining Galatians 6 verse 6 para lang mo preach ka para sa imong sarili. Pagbantay mo ani. Kay basig mo adto mo sa life group karon bay mo ana mo. Gingon baya sa Bible nga i-honor ninyo ko nga nag-share sa inyo pulong. Maski unsa ra naman kay manok di ang hiniktan, pwede ra na ako nabitbiton pa uli. Dili na siya mao. Kay nga naman di na mao nga spirito. O nya nama kay kapayas ya, baka pili na lang po og tanglad. Tinula na dali. Kaloy ra ba ana? Pastor, okay lang jud nga dili na kamuan si dirig balik. Mo na ang imuhang kwan. Mo na ang imuhang mga life groupanan. Amen. So if you are in the full-time work, no, sa ministry, sa man pud namo, no, dili ka dapat mo demand. Ayaw mo demand mga igsoon. Ayaw mo pugos og tao kung mo-honor siya o dili. Basta, ang gi-address din ni Paul sa mga hearers. Sa mga hearers, ang iyang giwalihan din ni. Dili sa mga preachers. Nara na sa inyo you honor. Pero ako nang gi-exhort sa inyo, importante kayo ni, nga mo-honor mo sa ila. Amen? Maski mo sa lang. Itlog, mantika, asin. Unsa lang inyong i-honor? Tama mo diya? Lahi man sa tua. Ang uban, utangan si pastor para sa kuha itong una. Pastor, wala niya panggatas ba? Anak kong anak niya, maluoy po kapod. Sige, pautangin sa kubi. Anak, si pastor, sige, pautang po, maluoy lagi kapod. Wala na lang gud niya giingon, nga pangayoon na lang na ako ni. Utang man gud ang iyang giingon. May lang kay kabasa ko sa pulong, nga kung magpautang ka, ayaw nag-expect nga sa paninglan. Paninglan nimo, nga kabayad ka, mo ni tama kasing-kasing. So gipautang ra nako. Ang problema, ang problema, kaya nga naman, wala na nagpakita kay maulaw na mo bayad. Dili na mo bayad. Mali. Giutangan na si pastor, nag-encourage na, nag-pray na, nag-share na sa word. Giutangan pa, wa na gibalikan kaloy ni pastor. So napoy uban pod, Maayo nagsudan din ni sa balay, dili pa'y balik ang Tupperware. Wala na ko Tupperware sa balay. Taghanan na. Mga di na ko mabalik. Medyo ko ang bakit Tupperware. Ay, uban, Pastor, way lubong ako ang mama, way panglubong ako ang mama. Hulamon sana ako ang inyong St. Peter B. Di, ipaulam po na ako ang St. Peter, kay maluoy lagi ko. Karon wala na nagpakita. So wala na ko St. Peter ron. Bayad na po sa St. Peter. Sugod na po. Sugod na po kong bayad ron St. Peter. Kaluoy ni pastor. Pero pag tingala ka
Si Lord rajud gyapon nagapatubod. Ma-amazed ka sa Ginoo. Kanang St. Peter nga nawala sa kuha. Karon tulo ka buhok akong gibay ng St. Peter. Ano man ang Ginoo ra jay mag-provide gyapon. Gipaninglan man namo. Dili naman mo tubag. Happy lang mo mga kutsara. Wala na. Oy, kagabi na ako'y bisita. Gigawas na po na ako akong gold nga kutsara. Ana akong asawa, ana akong asawa. Hala, napadi kay gold. Ano siya? Ibili na lang po na ako. Bikay, lison man po taya na sa niya to. Atong kutsara na po sa atong bisita po. Kay Kuril tanan ako ang mga paggamit plato. Ay, salamat kayo kay Kuril. Kay sigid kahulog, di mabuak. Pero tanan ako mabuak nga mga plato. Karon kagabi, pagtanan ako sa akong bisita kay, hala, diri sa Pikas, tulo ka buok, dagko, baso. Pag abot dito sa Pikas, Duterte nga baso, tong mga gagmay ba? Nahurot na po di atong baso, gibangkaon na po nila mga disciple. Alam ko ba? Nga ganing kwan, kanang, imbis nga mo, ikaw unta mo hatag og good sa imong pastor, ha? No? I pray ba nga, dili na ninyo himuon na sa mua, mag-grow na pod mo pod. Oh. Iuli ang kutsara, usay, himuang itanom among kutsara dito sa garden. Ano ko doon sa mga tawana? So, magamping pod mo, no? Tingat pod ninyo kay ako, wala yung kilaing desire is mabless mo tanan ba? Muani mo sa balay, mabless mo, bag-ura ko ukay-ukay o plato, gibuak na po itong isa kagabi eh. Wala na ako doon sa Manila eh. No? Kung Sunday, Ay, katong break. break. Lami na kayong kaong aros kaldo, gibuak pa ako ang plato. Yun, sao na to ning bowl. Sige, padayon ta. Asa naman ta? 6 gapon. 7 na. 6 na. 6 pa lang dahil ta. O sige, sa 7 na ta. Sa kabot, matag plato eh. Sige, direto sa 7. Do not be deceived. Yan na siya diya. Si Paul. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Oh, So is what what you sow is what you reap, Jud. Mao yun na ang principle na to. Kung unsa ang imong itanom, mao po din mong harbison. Verse 8. Di ba? Kumutanong kag durian, durian jud imo ang harbison. Kumutanong kag mais, mais jud imo harbison, dili humay. Pag abot din ni sa verse 8, for the one who sows to his own flesh, of course, you will reap, the flesh will reap, niya na siya diya. For the one who sows to his own flesh, will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit, will from the Spirit reaps eternal life. Tinudjod, kung magsige ra kag tanom, sa imong flesh. Unsa man imong kinatanom sa imong flesh? Sige ra kag bisyo, sige ra ka og patuyang kaon, sige ra ka og kanang patuyang ugwag. Unsa may i-rip sa imong flesh? Makakuha kag HIV, makakuha kag STD, makakuha ka og sakit diya sa baga nimo sige kag inom, kuha kag sakit sa cancer sa imong pagsigig sigarilyo. Harbison jud na nimo. Oh. Magsige ra kag pangsyabo, magtingala ka, harbison jud na nimo, hinay-hinay mabuang jud ka na. Naba mo diya? Pero kung ikaw daw nagtanom, so unsa man karon ang pangutana niyang gid diya? But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Kung ikaw daw namugas diha sa spirito, dili sa flesh, pasabot, nag-obey ka ba? Imo ang gibutang, ang imo ang kaugalingon sa pagbuot sa balang spirito sa imong kinabuhi, dili ang pagbuot sa imong lawas. Oh. Mo reap daw kag eternal life. Pasabot, nga makadawat ka, unsa man di ay ang eternal life. Ang eternal life is walay beginning, wala po'y end, eternal. Ang Ginoo. So, kinsa man ang eternal, ang Ginoo. Kung kinsa man karon ng marip nimo, kung ang imo ang kinabuhi, musubay sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi,
makadawat daw kag kinaiya niya. Oh. Pero kung ang gusto sa imong lawas, imong patuyangan, makadawat kag distraction. Oh. So, kay kinsa man ang sala karon nga nagkasakit na ka. Kay kinsa man ang sala karon nga gaharbis na ka og kalisod sa imong lawas. Ikaw. Ngano man, ikaw may nagtanom ana. Pwede wala kay pahulay, wala na kay tulog. Sige ra pang bisyo. Tinuod jud. Ako nga nung nagsakit-sakit ning ako ang mga kamot, palahubog man ko ikutong una. Kung unsa akong gitanom sa akong lawas, magsiraw ginom, agi-harvest po na ako pod. May lang kay nasakpan kog sayo-sayo pa. Oh, grasya ra jud ni sa Ginoo. Sakpan ko sa Ginoo. Nasakpan ko sa Ginoo sayo-sayo pa. Grasya ra jud ni sa Ginoo. So karon nabisin akong tanom sa mga gusto sa kwan sa Ginoo sa akong kinabuhi sa spirit. Amen. So you will reap the nature of Christ. If you will sow in the spirit, you will reap the nature of Christ. You will reap the character of Christ, the quality of life. Mao na ang madawat nimo diha sa Ginoo. Amen. So igsoon, karon pa lang mag-isip na ka kung unsa ang imuhang ginatamnan sa imuhang kinabuhi. Gusto ba nimo mananom sa gusto sa imong flesh o gusto nimo itanom mo ang kinabuhi diya sa Ginoo. Amen. So dili ka mag-expect og fruit sa Holy Spirit sa imong life if you keep on sowing on the flesh. Bitaw na unsaon nimo pagbag-o, unsaon nimo paliwat sa Ginoo nga sige naman po ka gubog-gubog. Oh. Pagtingala ka, wa kay klaro yung istoryahan. Buhay jud. Buhay jud pulos ng imo ang kwan, istoryahan. Sow the seed. Tanom jud ka karon. Then makita nimo hinahinay mag-grow and mamunga na sa imuha. Kay wala man po'y liso nga namunga diretso. Mahimo pa man ang puno. Tapos ang puno, hinahinay mamunga. So if you keep on sowing the Spirit, magtingala ka, ang fruit of the Spirit, hinahinay mo gawas sa imuha. You will reap that eternal life. Amen? So if you continue to sow in the flesh, ma-reap yun na nimo from the past, present, future. Amen? So every day, we are sowing. Oh. Bantayan na ninyo. Every day, gatanom jud ka na. In our thought, nagatanom ka. Kung nagatanom kag hugaw sa imuhang thought, magtingala ka, padulong kag mo rape og ubang tao. Makahilabot kag ubang tao. Dili man na makarape, dayon ang problema na. Nagtanom sa sila silang thought o dili maayo. So kung nagtanom pud ka og deeds, maayo nga attitude, we saw kanang good deeds. Then magtingala ka later on, harvest pud ka na. Amen? And na kay harbison na in the final days pud. So tanan nimo nga ginatanom karon, imo ang life group, sacrifice, tanan nimo nga mga pagkuan, gina-please nimo ang Ginoo dili ang tao. Sige lang, sige kag tanom. Tanong buga sa imo ang resources, ga-honor ka. Say, maski wala na ka, grabe mong tanom. Magtingala ka, hatagan kag harvest ni Lord. Dili lang din sa yuta, eternal pod, naagyapon kay harvest. Amen? Sige na magtanom. Bantayan ninyo asa mo gatanom. Tunguna, kusog kay mo tanom sa tindahan. Oh. Sa may mong ginatanom sa tindahan, sige ra kag tanom dito og red horse, sige kag tanom sigarilyo. Tanawa. Magtingala ka, mo edad ka gamay na, sakit lagi akong tuhod. Sakit lagi ako ang kamot. Ikaw ra man pod ang kwan, ikaw ra man pod ni sig tanom. Pero magtingala mo ka ng mga kauban pod nato, magtingala ka, sige ra pod sila tanom og maayo. Maayo pod ang gaabot sa ilaha. Pero tistingin ni mo tanom mo ka ng dili maayo, ayaw na lang di ay ninyo tistingi. Kaya nakatilaw na may na. Ayaw na mo si
nagtanom og di maayo. Always sow in the Spirit, you will reap from the Spirit. Dili lang po na sa karakter sa Ginoo, grabe yun kayo. Even eternal nga reward. Dawaton yun na nimo. And God cannot be deceived. Yan na siya diya sa verse 7. You cannot fool God. Nga naman, maski unsaon nimo claim nga spiritual ka, dili yun na nimo mailad ang Ginoo. Kay kabalo siya sung asa kagatanom. Amen? Therefore, verse 9, let us not lose heart, nga na siya diya, in doing good. Ayaw jud undang og himog maayo. For in due time, if we do not grow weary, yan na siya diya. For in due time, we will reap. Mang-harvest jud ka in due time. Bantayan ninyo niya, ayaw daw mo kawadag paglaom nga magtanom og maayo sa atong isikataw nga naman nadi ay time pasabot nga kanadi ay mong gitanom naalay certain period of time nga mo harvest pagka dili di ay instant nga sama sa kong gingon sa inyo nga walay liso nga imo ang gitanom nga nahimo dayong bunga na yun ay puno maggrow pa na sa imo ang heart na hinay later on you will reap that eternal nga reward. O na magtingala ka, inahinay, maliwat na kagbatasan sa Ginoo, wala na kagaisip lang sa imong sarili, gaisip na buka sa uban, kalma na ka, magkaroon kag peace mo kasing-kasing, ana may panginanglanon nimo maginahinay na pod, no? Nga i-provide na ni Lord. Na-experience na mo na in due time, ay mo kawadaan og paglaom. Oh. So unsa man nga seed ang dapat nato itanom? Pangutan ako insa. Unsa? Seed of doing good. Maski unsa pa na ilang ginaingon sa imo ginahimo sa imo just seed of doing good. Tanom lang jud maayo. Ayaw tanom og di maayo. Ayaw tanom og pagdumot. Oh. Ayaw tanom og kanang kwan. Kanang mga arguments sa inyong isip. Naba mo diya? Maski wala, Lord, magsige na lang lagi kog himog maayo sa ila. Unya wala lagi gyapon resulta. Igsoon. Muabot lagi na. Ayaw lang jud kawalag paglaom. Pero ang problema, kung ikaw nagtanom na kag pagdumot sa imong kaugalingon, hay kapoy man na sila, oy, kapoy tagdon. Kapoy man sing paluwa pa na. Awa na. Wa ni tubo ang imong gitanom. Ngano man? Wa man na bisbisan. Fertilizer. No? So, we must wait patiently. Kaya nga naman, before the fruit will come. Amen? Do not lose heart. One day, you will reap abundant fruit. Magtingala ka kanang abundant fruit. Mahinog tanan kana nga fruit of the Holy Spirit. Magtingala ka, maski asa nga ang gulo, katanawon sa mga tao. Mag-reflect na jud ang batasan sa Ginoo sa imong kinabuhi. And kana nga reward nimo, bitbito na nimo, mao nay passes nimo sa langit. Kay mao man na ang treasure sa langit nga welcome, dili kanang imong kwarta. Maski unsa pa nang imong naipon dinhi sa yuta. Basta wala ang nature ni Christ imo, dili jud ka pasudlon dito. Kita ninyo, no? Tagan kaayo karon ng mga napangitabo. No? Inapakita ra jud sa tuwa nga wala kay mabalon sa langit nga bahandi nimo sa yuta. Amen. Isa ra ka kaunlod sa barko, isa ra ka kaunlod sa bangka, isa ra ka kaunlod sa lansa, bilin tanan ng imuhang mga gipang-ipunan. Nya kinsa karon ang dadon dito? Kinsang magtagbo dito ang nature ni Christ. Kana ang pinaka-treasure jud nimo sa alibutan. Ana gani ko nagsulod mi sa landers sa akong mama gapon. Ana siya.
Mga dato lang ning mga naa dinino. Ana siya kay siyempre mga foreigner kanana siya. Mami, ayaw ka nagtanaw, ana ko siya. Ikaw ang pinakadato nga nisulod din ni. Ngano man, naa ang nature ni Christ sa imuha. That's the true Kung ang imo ang tanaw karon nga nature ay nga pinakadato is bandi lang sa mga tao, di nakasulod sa langit. Gunit dayon siya sa akong kamot. Thank you Lord. Ana po siya. Anak ko dato mapugapon. Anak ko siya. Dato kay ka. Naa ang nature ni Christ sa imo. Anak ko siya. Lipay po ko siya. Kay grabe ang iyang heart ba. Nagasow po siya good things always. Sowing good things. Wala yun siya lang maisip. Keeps on helping their pastor, tabangan. Maura yun iyang isip. Mabuo ay lang ang church nila. Mahuman ang ilang kisami. Kanara yun ginaisip. Maayo ang kinabuhi sa ubang mga silingan dito. Relatives. Maura yun na yung prayer po. Oh. Sige. Padayon ta. So, let us not lose heart in doing good. Dili ka dapat maging selfish. Kaya nga naman, ang flesh manggod nato is full of selfishness. Ang flesh manggod nato is bound lang sa madawat. Kanang buhi-buhi ba? Wa kagaisip say kaayo sa uban. Umaw na ang mga fleshly. Kung spiritual ka, gusto ka mo bless always, gusto ka mo do good sa uban. Dili ka nang ikaw lang gusto nimo makadawat. Dili na siya mao. Kanang ba? Kanang Hakob ba tawag ka na? Hakob. Oh. So, we can see that we are spiritual in our flesh by our attitude to give to others, or do we long to receive? Diya jud nimo ma-check kung tinuod ba jud nga spiritual ka ngano man, ang imo ang attitude is dili na ka nang dawat-dawat lang, dawat limpyo ba? Daw limps. Oh. But ang imo ang attitude dapat is mo give na ba, mo bless og others. Kana dapat kaya ang kuan man gud nato, aniya? Pagkatawo sa bata. Nakakita na ba mo bata nga nag-abri ag kamot? Nakaana permanente. Ngano man ang tao natawo siya nga selfish. Karon na-connect na ka sa spiritual, sa Holy Spirit, dapat abri na, dili na ka buksidor. Oh. Kay buksidor ka, nakaana man permanente. No? Sige. So, mao yun ni ang uban pod nga mga pastors o mga preachers sa word, gusto nila dawat-dawat permanente. Dili na mao. Nga ikaw dapat nga nag-share sa pulong sa Ginoo, dapat give. Hatag. Mao yun na ang dapat. Mailan man na nimo no. Like, naiuban po nga mga pastors po, no? Nga, gaway-away, gasinumbagay. Nga naman, tungod lang aning monthly nga allowance. Sa naman ko di sa ka-big shop na akong kaila, nga, ginatagan niya mga allowances ang pastors every big shop. Grabe po nga pag-bless pa sa ilang big shop, kay ga honor siya mga pastors. Ang problema, ang mga pastor, gaway-away na daw silang allowance. So, nga naman, ang mindset, flesh, gusto ra mo dawat, dili mo bless. Amen? Likayan nato na siya nga mindset. So, kung ingunan ang imong heart, you always give. Tanawon nimo, hatagan ka og puno, press down, shaken, i-pour out sa Ginoo sa imong lap. Ana, yun na siya kung imong heart is may taganon. Amen? So then, yan na siya sa verse 10, while we have opportunity, let us do good to all people, especially those on the household of faith. Okay, do good daw sa mga people. Kinsa may dapat nimo unahon og tabang ang mga kauban nimo sa simbahan, then outside the church ang sunod. Priority di ay nimo tabangan ang mga kauban sa simbahan kay maway ang gingon no. Especially those who are of
household kauban nimo sa church. Amen? Mayo ka mo tabang sa mga unbeliever. Pero ang imong kauban nga believer di ka katabang. Mayo ka mo mutabang diya sa inyo ang kanang mga mission sa gawas. Pero ang mga kauban nato, kaigsunan nato sa church, dili ka katabang. So i-check ni mo mong sarili. Ngano man, ngano maayo ka mo hatag dito sa gawas, kay please lang ka og tao. So disqualify ra gyapon imong panaghatag dito sa gawas ngano man. Kay kung tama imong kasing-kasing, no, you please God. Unsa iyang gusto, you help one another sa ato ang mga kauban sa simbahan. Amen? Then, pwede gyapon ta mutabang sa mga nanginahanglan sa gawas. Amen? Naba mo diya? So tanaw-tanawon po ninyo unsay mga malipay pud ko sa inyo no? Kay naabot tay mga GC, kinsa may walay rep sa inyo Hatag na ako ni, kinsa may walay washing machine, kinsa walay salasit sa inyo hatag na lang nako ni. So nalipay pud ang mga nakadawat. Ano man, kay brethren man nimo, nalipay pud ang Ginoo kay nagatuman ka ning iyang giingon. Amen ba? So, kutob lang sa ata sa verse 10. Napatay. Last na ugma. Yay! Lord. No, thank you Lord. Mana na jud ni. So, last na ugma sa Galatians 6 verse 18 tomorrow. Matiwas na to ni. Sige, let us pray. Heavenly Father, salamat sa imong word. Yes, Lord. Thank you God. Help us Lord nga matabangan mi nimo pinagisimbolang spirito nga ma-apply na mo ni sa mong kinabuhi tanan namong nadawat today in Jesus name. Amen and amen.